Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating guro sa asignaturang Pilipino na si Binibining Ayla. Kami ay kawalong pangkat at magtatalakay sa ikasyam na unit tungkol sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto. Bahagi ng akademikong kasanayan ang pagbabasa. Mahalagang malaman ng mambabasa kung anong uri ng teksto ang kanyang binabasa. Ang isang epektibong mambabasa ay nagkakaroon ng pagkakataong madagdagan ang kaalaman sa iba't ibang paksa. Malilinang ang kanyang kakayahan sa mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagkilatis ng mga ideyang mula sa isang manunulat. Sa paaralan ng Ichikami ay meron tayong tinatawag na akademikong silid-aralan kung saan dito tayo sumusuri o naghahanap ng mga pinanggalingan na nakakatulong sa ating pananaliksik. At higit sa lahat ay responsibilidad ng mga mambasa na tukuyin kung ano ang konektado nito sa kanilang pamumuhay. Kaya sa araling ito ay tatalakayin ang iba't ibang uri ng teksto na maaaring makaharap habang naghahanda sa pananaliksik. Sa unang aralin ay tatalakayin natin ang kaisipan ng tekstong kaugnay sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. Sa tekstong ito o sa araling ito ay mayroong isang tekstong ating babasahin na mayroong kaugnayan o kahalaga nito sa ating pamumuhay. Ayon kay Marshall McLuhan, malilikha ang isang global village dahil sa sabay-sabay na paggamit ng tao ng mass media. Kabilang narito ang radyo. Kumpara sa iba't ibang uri ng media, ang radyo ang may pinakamaraming naaabot na tagapakinig. Ito ay dahil sa naihahatid kaagad ang balita mula sa aktwal na pinangyarihan nito. Bukod rito, ang radyo ay isang aktibong medium dahil ang mga kontrobersyal at mahahalagang pangyayari bawat oras ay kaagad na ipapahayag. Dahil ganito ang kalikasan ng pagbabalita sa radyo, kailangang makisangkot ang mga tagapakinig. Kailangan nilang buuin sa kanilang isipan ang larawan ng mismong tagpuan ng balita. Ngunit higit sa pagbabalita, mayroong tungkulin ang media sa kanyang mga tagapakinig. Responsibilidad ng medium na ito ang pagbibigay ng balita sa daigdig. Tungkulin nito ang magbigay ng tamang pagsusuri sa identidad at mga ugnayang panlipunan. Ang tekstong ating binasa ay isang informatibo kung saan ang radyo ay napakahalagang bagay na nagbibigay kaalaman sa atin. Ngunit ang mas mahalaga dito ay nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating binabasang teksto o binibigyan tayo ng tekstong ito ng kaisipan na ang radyo pala ay napakahalagang bagay. Ang radyo pala ay nagbibigay kaagad ng impormasyon o mga aktwal na mga pangyayari. Ang radyo pala ay napaka-importante sa ating buhay o sa ating komunidad. Kaya ang tekstong ito ay napakahalaga kung saan nagkakaroon ng ugnayan ang mga mambabasa sa kanilang binasang teksto. Sa tuwing ina-activate natin ang ating eskema, ay gumagawa tayo ng ugnayan sa ating binabasang akda. Hindi na ito pawang salita para sa atin, kundi nagiging makabuluhan itong kaalaman. So, alam natin na meron na tayong kaalaman tungkol sa eskema. Ito ay tinalakay na ng ating guro noon. Kung saan ang eskema ay dating kalaman or dati nating karanasan na hanggang ngayon ay nakakatulong sa ating pagbabasa. Kung saan hindi na tayo nahihirapan at mas madali nating maiintindihan ang tekstong ating binasa. So, dahil sa eskema, ang ating binasang teksto ay hindi na ito pawang salita lamang, kundi nabibigyan ito ng makabuluhan o mga makakalagang pangyayari kung saan ito ay konektado sa ating pamumuhay at nabibigyan tayo ng interes upang ipagpatuloy ang ating binasang teksto. Kaya may mga pahayag tayong nababanggit habang binabasa natin ang akda gaya ng ilang halimbawang ito. Ang tulang ito ay nakakatulong sa aking makamove on. Sana all. So,
Maaaring ang tulang ito ay tungkol sa isang taong broken kung saan nagpapahayag kung bakit siya naka-move on. So, dahil sa mambabasa kung saan meron siyang karanasan tungkol sa breakup, mga ganon. So, dahil sa impormasyon ito, dahil sa bagong impormasyon na kanyang binasa dahil sa kanyang dating kaalaman, mas nabibigyan siya ng interes upang basahin ang tekstong ito dahil nga ito ay kaugnay sa kanyang sarili at saka meron pa dito. Ito pala ang saysay ng math at estadistika para sa negosyo ni tatay. So, 'di ba? Sa ating binasa ay hindi lang nakakatulong sa ating sarili kundi pati na rin sa ating pamilya. Kaya mas lalo tayong nagkakaroon ng kaalaman dahil sa tekstong ating binasa at lalo na ito ay nakakatulong sa ating pamumuhay. Mahalagang malaman ng mga tao ang mga terminong ginagamit ng mga meteorologist upang maiwasan ulit ang hindi magagandang epekto ng Ondoy at Yolanda. At ang pahayag na ito ay para naman sa ating komunidad na nakakatulong upang maiwasan ang mga disasters na nangyayari dito sa ating kapaligiran. Chai-hap. So, mas mahalagang nagkakaroon ng ugnayan ang dating kaalaman at bagong impormasyon upang mas lalo tayo nabibigyang interes at nabibigyan ng kaalaman na kahit meron na tayong karanasan ay kinakailangan pa rin natin ng bagong kaalaman na mas lalong tayong nabibigyan ng impormasyon kung ano ang kahalagahan nito sa ating sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. May mga tekstong madaling kakitaan ng kaugnayan sa ating buhay, lalong-lalo na kapag ang tekstong ating binasa ay meron ng dating karanasan kaya nabibigyan tayong interest upang ipagpatuloy ang tekstong ating binasa. Ngunit mayroon din namang mahirap hanapan ng koneksyon. Kaya hindi lahat ng ating binabasa ay ating ipinagpatuloy dahil hindi lahat ng ating binabasa ay walang ugnayan sa dati nating karanasan. Kaya, so di ba boring? Kaya mayroon dapat tayong gagawin upang mabibigyan tayo ng interest na ipagpatuloy ang ating pagbabasa. Kaya sa tuwing kailangan nating hanapan ng kaugnayan ng isang akda, tandaan natin ang sumusunod na hakbang. So una, itala ang mga mahahalaga at interesanting detalye ng tekstong binasa. Pangalawa, hanapan ang mga ito ng koneksyon sa sariling karanasan. Una ay hanapin natin ang pagkakaiba ng ating karanasan at sa tekstong ating binasa. At pangalawa ay hanapan natin ito ng pagkakatulad ng ating dating karanasan at sa tekstong ating binasa upang maipagpatuloy ang ating binasa o mas lalo nating maiintindihan ang tekstong ating binasa. Pangatlo, sagutin ang mga gabay na tanong. Kung saan dito tayo gumagamit ng ating eskema na nakakatulong upang mas mabibigyan natin ng karanasan o sagot ang ating binasang teksto. Panghuli, isaayos ang lahat ng text ng detalye upang bumuo ng malinaw na lagom at konklusyon ng tekstong binasa. So, meron akong ipapakita sa inyong mga halimbawa o mga hakbang sa pagsusuri ng mga mambabasa kung ang tekstong kanilang binasa ay konektado sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. So ito, sa tekstong informatibo, yung binasa natin kanina sa kahalagahan ng radyo. So sa unang hakbang ay magtala ng mga detalye. So ito ang mga natalang mga mahahalagang detalye ng mga mamabasa. Ang radyo ay halaw sa isang kritikal na analisis ng diskurso ng media. Ang salita ang balitang radyo ni Teresita Fortunato. Ang radyo ang pinakamaraming tagapakinig sa lahat ng mass media. Dahil sa radyo, kaagad dumadating ang balita. Dahil sa radyo, kailangan ng imahinasyon ng tagapakinig at tungkulin nito na magbigay ng wastong representasyon. So dahil sa pagtatala natin ng mga detalye, mas mapapadali nating
maiintindihan ang tekstong ating binasa at mas madali nating makakanapan ito ng koneksyon sa ating pamumuhay. So ang paksa nito ay tungkol sa epekto at responsibilidad ng pagbabalita sa radyo. Sinasabi sa tala na ang pagbabalita sa radyo ang may pinakamaraming tagapakinig sa lahat ng mga uri ng mass media. Mabilis dumarating ang balita at maaari pa sa oras ng mismong pangyayari ay naibabalita na ang nagaganap. Ito ay isang medium na kailangang nagpatakbo ng imahinasyon ng mga consumer dahil pawang tunog at salita lang ang lumalabas dito. Dahil sa mga salik na ito, tungkulin ng medium ng radyo ang magbigay ng tamang representasyon ng balita, mga identidad at ugnayang panlipunan sa kanyang tagapakinig. So, di ba, dahil sa unang hakbang ay meron kaagad tayong nabubuong mga pangyayari kung saan na-identify natin yung mga koneksyon sa ating karanasan. At dito naman sa kaugnayan ng teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig, siguradong may kaalaman pa tayo tungkol sa kung paanong binabago ng radyo ang pagbabalita nasa pagsagot ng sumusunod na pagtuklas ng taglayang ng scheme. Ang tatlong katanungan ito ay dito natin sinasagot ang mga dito natin sinasagot ang kaugnayan ng tekstong ating binasa at sa ating karanasan kung saan ginagamitan natin ito ng ating eskema. So kung hanggang dito na lamang ang nagawa nating pag-uugnay sa teksto, maaari pa nating i-activate ng todo ang ating eskema. Kinakailangan pa rin nating isipin mga dati nating karanasan, dati nating kaalaman tungkol sa isang kahalagaan ng isang bagay na konektado sa atin, katulad na lamang ng radyo. So dito sa ikalawang hakbang, hanapan ang mga ito ng koneksyon sa sarili. So maaaring may radyo sa bahay, may radyo sa cellphone, nakaririnig ng balita sa radyo kung saan man mapunta. So, 'di ba? Ito ay isang uri ng mga karanasan. Mga uri ng karanasan sa atin o connections. Connection sa ating sarili dahil sa ating binasang teksto. So upang gawing makabuluhan ang sanaysay, maaring ganito ang ating sagot. So ito yung mga sagot ng mga mamabasa sa paggamit ng mga dating kaalaman o tinatawag nating eskema. So kahit hindi kaagad ito nasasagot, dahil sa ating karanasan o mayroong pagkakaiba ay maaari pa rin ito magkaroon ng koneksyon. So katulad na lamang ng sagot na dito, lahat ay mayroong access sa radyo. Pero dahil may telebisyon at internet sa aking cellphone, mas pipiliin kong alamin ang balita gamit ang mga uri ng media na ito. Marahil ganito rin ang kaso para sa aking pamilya, na kahit na pinubuksan ng radyo sa umaga at pinapakinggan ito habang bumibiyahe patungong trabaho, ay mas pipiliing panoorin ang balita sa telebisyon at basahin ito habang nag-browse sa internet. So kahit may pagkakaiba, meron pa rin itong koneksyon. O dahil sa ating eskema ay nabibigyan pa rin ito ng koneksyon na mababasa sa isang teksto. So ito pa, katulad na lamang nito, ano-ano ang pinapaalala ng teksto sa ating sarili at daigdig. So maaari nyo lang itong basahin kung saan ang mababasa ay ginagamitan ng eskema o mga dating karanasan at kaalaman kung paano binibigyan ng koneksyon ng mga mababasa ang tekstong kanilang binasa, na ito ay konektado sa ating sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. At para naman sa panghuling hakbang, subukan nating lagumin at bigyang konklusyon ang ating mga sagot. So, pagkatapos yung makabasa ng isang teksto, maaari niyo siyang bigyan ng konklusyon kung saan ang tekstong ating binasa ay mayroong kaugnayan sa ating karanasan. Tulad nito,
Komunal ang karanasan ng pakikinig sa balita. Pwedeng mag-isa ka habang nakikinig nito, pero pag-usapan at pag-uusapan mo ito kasama ng iyong mga kapamilya at komunidad. Ganon din kalakas ang kapangyarihan ng pamamakayag sa radyo, mapagbuklod ang mga tao. Ang radyo para sa buong mundo ay ang pangunahing pinagkukunan ng balita. Dahil dito, marami ng pangyayari ang nagdulot ng pagbabago sa kasaysayan tulad ng people power sa Pilipinas. So maaari nating itala ang makakalagang detalye ng isang akda at gawan ito ng ugnayan sa ating buhay. Pero kung naubusan na tayo ng koneksyon, maaari nating tanungin kung paanong naiiba, pamilyar at maitutulad ang teksto sa ating sarili, sa ating pamilya, komunidad, bansa at daigdig. So, maaari tayong magbigay ng mga kaisipan ng tekstong maiugnay sa ating sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. So, unang-una ay kung ang teksto ay makabuluhan, ginagamitan natin ng eskema, at higit sa lahat may mga hakbang sa paggamit ng eskema tulad ng paghanap ng pagkakaiba at pagpapaalala at pagtutulad ng teksto sa mga ugnayan. Katulad na lamang mga sinabi ko kanina, kinakailangan pag-isipan pa natin ang mga dati nating kaalaman at karanasan upang mabibigyan natin ng koneksyon ng ating karanasan at sa ating binasa upang ipagpatuloy at mabigyan tayo ng mas malalim at marami pang kaalaman. So, pupunta na tayo sa ikalawang aralin kung saan ibabahagi ng aking kasama. So, good morning everyone. So, I'm the first reporter sa lesson 2. Our topic is tekstong pasyentipiko. So, kasanda ang layunin natin. Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang magtuwing kalikasan ng tekstong pasyentipiko at makakagawa ng makabuluhang ugnayan nito. So, tekstong pasyentipiko. Ang tekstong pasyentipiko ay akdang naglalaman ng pag-aaral o panaliksik ng katuon sa mga disiplina na sa larangan ng siyensya at teknolohiya. So, ang sabot sa tekstong pasyentipiko is more on ang lasaknan is more on experimental or more on theory sa science of technology. Ang layunin ng siyensya ay mangalap at magpatibay ng mga datos o makabuo ng teorya tungkol sa material na mundo. Ang teknolohiya naman ay paggamit ng mga datos at teorya galing sa siyensya o pamakalikha ng mga invention. So, ito lang ko before at interpagikuan sa tekstong pasyentipiko is more on makahimo yan ng mga invento gikan sa mga technology or sa thinking ng isang katao kung ano na ang pag-invento ang isang object. So, may iba't ibang disiplina sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Kung gayon, maraming maipaksa ng tekstong pasyentipiko tungkol sa medisina, information technology, statistika at iba pa. So amoy nito mag-invento ng mga medicine, hamuki ma-invento nila lang how medicine kundi hamuki pa. So aroy kalahian ng siyensya o teknolohiya. Pagpatibay ng datos at pagbuo ng mga teorya, yan siyensya. Tapos ang teknolohiya, paggamit ng teorya mula sa siyensya at paglikha ng imbensyon. Muraga, sunod ito. Okay. May katangian ng tekstong pasyentipiko. Formal na pananalita, objektibo na patwika at pananaw, gumagamit ng jargon. So, ang formal, ang mga salitang ginagamit sa isang tekstong pasyentipiko, objektibo, ang wikang pananaw na ginagamit dito. Makabasa din tayo ng jargon mula sa disiplinang pinapaksa nito, kaya may pagkakataon na kailangan din natin kumonsulta sa diksyonaryo. So,
ang formal, wait lang. So, ang formal, amo yan ang mga inistoryahan na to na diri halaong how ginagamit lamang ini sa seryoso ng mga istorya, like sa mga sa report, sa mga research, ang ana ng mga style ang formal. O diri yan lang how sa pang-adlaw-adlaw lamang kundi talagsa lamang yan himuon. So, sa mga mga formal lang na mga events. So, ang objetibo ay So, ang objetibo ay ni ang yaka-rely lang yan sa mga impormasyon na mga tinuod o diriyan lang how sa diriyan sa mga opinion lamang. So, ang jargon, gumagamit ng mga special na So, gagamit lang yan ng mga special na mga inistoryahan para masabtan ng mga gagamit na mga words. So, amin yung mga halimbawa ng mga tekstong pasyentipiko. So, una, teknikal na pag-uulat. Pangalawa, panlaboratoryong pag-uulat. Pangatlo, pananaliksik. So, una, ang teknikal na pag-uulat is more aron yan sa TV, which is ingnan kita makadungog ng mga balita, news, or sa mga happenings sa kanato country. Dili lamang sa TV, kundi sa radyo. So, sa panlaboratoryong pag-uulat, yan ang sa mga susunod SciLab or sa science laboratory, which is yan ang sila mag-create ng mga invento, which is mga mag-invento sila ng mga medicine and other pa. So, ngani sila mag-ulat na kuan ining ngani sila mag-tell kung ano nila paghimo or ano na process ang gihimo nila sa laboratory. So, pananaliksik. So, ang pananaliksik is ang research ng isa ka scientifico na more research yan. Talata tungkol sa sakit ng dala ng Zika virus. Tekstong panscientific. Tekstong panscientific is yan ang kibali mo ang pag-experiment or pag-search sa isa sa science at teknolohiya. So, pumapaksa sa transmission symptoms at pag-repeat na sakit. So, nga is murag ka-focus sa yaya sa transmission symptoms o ang epekto ng Zika virus. Nakapaloob sa larangan ng medisina. So nga is murag nakapaloob sa larangan ng medisina. So nga is ibali sa tekstong panscientific is murag research siya ibali ga experiment siya or hanap siya ng way na para kung uno na medisina para makasulbat ko sa sakit na Zika virus. May wikang formal at direkto sa punto. Gagamit ini ng wikang formal ini o mga direct to the point o ng mga direct ng mga language. Naglalaman ng mga facts. Ipapaloob ari ka na mga contain ng mga facts, mga tinuod. Isang panaliksik. So, isang panaliksik is yan ang kibaligas ng research. So, next. Ugnayan ng teksto sa sarili, pamilya, komunidad at thinking. Sa tulong ng mga gabay ng mga tanong sa punong paanong naiba, paanong pamilyar at paanong matutulad ang teksto sa sarili, pamilya, komunidad at bansa at sa buong daigdig. Mahanapan natin ang kabuluhan at palatanto ko sa sakit. So, money is, ano nga ni ang kibali, ang difference or kapamilya ng kuan ng sarili sa pamilya, komunidad, bansa at daigdig. So, ano-ano ang pagkakaiba ng teksto sa sarili. So, sa sarili is nga natin maso ang kuan kibali mo remind ang kanato self na kibali maiwas kita sa pagkagat ng mosquito para makaiwas kita sa sakit na Zika virus. So, sa pamilya sa pamilya is makatawag ang pamilya sa kanato para siyan mag-remind siya kanato na mag-careful sita inahanglan nato na magdaya kita sa kanato kaugalingon. So sa komunidad is bali make meeting
how our community handle health issues. So, sa comunidad is murag plano kami kung uno nami ang kanami community pag-handle para mapanatili na healthy. Sa bansa is kung sa bansa is kung uno ang isa ka county is uno pag-work preventive state para diri mapalago ang sakit na virus. So sa daigdig is how interconnected we are and how disease can be spread globally. So, amo lang ito. Ngayon ay ating tatalakayin ang araling rin ang tekstong pangyaming disease. Layunin natin, pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inasahan na tutukoy ang kalikasan ng tekstong panghumanidades at makakagawa ka ng mga kabuhang kaugnayan dito. Ang tekstong panghumanidades ay isang kategorya ng mga akda na nakatuon sa pagpapahayag ng mga refleksyon at interpretasyon ng kalasalutan. Ito ay naglalaman ng mga ideya at pinapahayag sa pamamagitan ng iba't ibang anyo. Ang mga teksto ito ay naglalayong anawa ng kalugan ng buhay, ang kalikasan ng tao, at ang aspeto ng ating pag-iisip. Ang mga tekstong pag-iisip ay natagpuan sa iba't ibang kalangan tulad ng pagsulat, reliyon, musika, pagpipinta at iba-iba pang kapangyarihan ng musika. Ang tekstong panghumanidades ay may nagtungkol ang impormasyon na at kaalaman tungkol sa mga programa, kasayan at mga tradisyon. Ang email nagtabol ng mga kwento, tula at mga akdang panitika na nagpapakita ng mga karanasan at mga damdamin ng tao. At ang mga pangbinsin na nagaling magbigay ng mga mensahe, magpapalawak ng kaalaman at magpapakita ng kritikal na pag-isip ng mga tao. So ngayon ay ating tatalakayin ang aralin 4, tekstong pang-agham panlipunan. Layunin natin, pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay nasahang natutukoy ang kalikasan ng tekstong pang-agham panlipunan at nakagagawa ng mga makabuluhang ugnayan dito. Ang tekstong pang-agham panlipunan. Ang agham panlipunan ay larangan na nakatuon sa pag-aasal ng mga pangkat ng tao o sibilisasyon. So, meaning ito ay nakatuon sa pag-aaral ng kung paano kumikilos ang mga individual at mga grupo sa loob ng isang lipunan. Ito yung mga pag-aaral kung ano yung mga motibasyon at naka-impluwensya sa mga tao na kung bakit nila pinupursyong gawin yung isang bagay. Hindi lang ito nakatuon sa mga individual kundi pati na rin sa mas malalaking unit tulad ng mga komunidad, mga organisasyon at mga buong sibilisasyon. Inaaral nito ang mga pattern ng pag-uugali, mga institusyon at mga proseso na nagpapanatili at nagpapabago sa mga grupong ito. Ang tekstong pang-agham panlipunan ay mga akdang ginamitan ng approach ng siyensya na objektibo habang pumapaksa tungkol sa kalikasan at ugnayan ng tao sa larangan naman ng humanities. Makabasa ka ng mga tekstong pang-agham panlipunan mula sa mga disiplina ng kasaysayan, arkeolohiya, economics at iba pa. So, ang tekstong pang-agham panlipunan ito ay ginagamitan ng pamamaraan ng siyensya o tinatawag nating scientific approach tulad ng objektibong pananaliksik at pagsusuri ng datos upang pag-aralan ang mga paksa na nauugnay sa humanities tulad ng kultura, lipunan at pag-uugali ng. So, ang mga tekstong ito ay naglalayong maging objektibo na nangangahulugang sinusubukan nilang iwasan ang personal na bias at mga opinyon sa kanilang pananaliksik at pagsusuri. Nagbibigay din ito sa pagkolekta at pagsusuri ng ebidensya upang makagawa ng konklusyon. So, ang
At ang tekstong pang-agham panlipunan ay matatagpuan sa iba't ibang mga disiplina kabilang ang kasaysayan, arkeolohiya, economics, at iba pa. Halimbawa sa kasaysayan, pagsusuri ng mga nakaraang kaganapan at ang kanilang epekto sa lipunan. At sa economics naman ang halimbawa ay ang pagsusuri ng produksyon, distribution at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo. At ang focus ng tekstong ito ay ang pag-unawa sa kalikasan at ugnayan ng tao sa loob ng lipunan. Ito ay naglalayong malaman kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa isa't isa. So, hindi lang sa larangan ng ekonomiya, kasaysayan at politika maririnig ang mga usapin ng agham panlipunan. Pumapasok ang psikolohiya sa tuwing nais nating malaman kung ano ang pinaka-epektibong study habit. Teritoryo naman ng heograpiya ang pagmapa ng mga isla sa Pilipinas na gustong-gusto nating puntahan. Sa larangan naman ng sosyolohiya, inaaral ang mga isyu ng iba't ibang klase ng pamilya, pamilyang OFW, pamilyang may single parent, at iba pa. So, ang mga usapin ng agham panlipunan ay talagang pumapasok sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Hindi lang ito limitado sa larangan ng ekonomiya, kasaysayan, at politika, kundi pati na rin sa mga larangan tulad ng psikolohiya, heograpiya, at sosyolohiya. Sa psikolohiya, halimbawa, inaaral ang mga proseso ng pag-iisip, pag-aaral at pag-uugali ng tao. Kaya't kapag nais nating malaman kung ano ang pinaka-epektibong study habit, ang psikolohiya ang tumutulong sa atin upang maunawaan ang mga ito. So, sa heograpiya naman, inaaral ang mga lugar, mga pagbabago sa kapaligiran at mga relasyon sa pagitan ng tao at kapaligiran. Kaya't kapag nais nating mapuntahan ang mga isla sa Pilipinas, ang heograpiya ang tumutulong sa atin upang maunawaan ang mga lokasyon, klima at mga katangian ng mga lugar na ito. So, last sa sosyolohiya naman, inaaral ang mga relasyon sa pagitan ng mga tao, mga grupo at mga institusyon sa lipunan. Kaya't kapag nais nating maunawa ng mga isyu ng iba't ibang klase ng pamilya, tulad ng pamilyang OFW o pamilyang may single parent, ang sosyolohiya ang tumutulong sa atin upang maunawaan ang mga ito. So, sa ganitong paraan, ang mga usapin ng agham panlipunan ay talagang pumapasok sa iba't ibang aspeto ng ating buhay at tumutulong sa atin upang maunawaan ang mundo sa paligid natin. Katangian ng tekstong pang-agham panlipunan. Tiyak at direkta sa punto ang mga detalye ng tekstong pang-agham panlipunan. Naglilista rito ng mga obserbasyon na pinapatibay ng mga ebidensya. Mayroong 3 uri ng tekstong pang-agham panlipunan. Maaring ito ay impormasyonal, argumentatibo at nanghihikayat. Impormasyonal ang mga akdang naglilinaw tungkol sa isang tiyak na paksa, halimbawa nito ay ang pananaliksik. Ang editorial ang isang halimbawa ng argumentatibong papel na iniimbestigahan ang bawat panig ng isang isyu. Maaaring sa anyong sanaysay, testimonyal at talumpati naman ang mga tekstong nanghihikayat na ipinapaniwala ang pagiging tama ng isang panig ng pinagtatalo ng paksa. So, meaning, ang mga tekstong pang-agham panlipunan ay kilala sa kanilang pagiging tiyak at direkta sa paglalahad ng mga detalye. Hindi ito gumagamit ng maligoy na pananalita, sa halip nagbibigay ito ng mga obserbasyon na suportado ng ebidensya. So, may mga uri ng teksto. Ang mga tekstong pang-agham panlipunan ay maaring impormasyonal, argumentatibo, nanghihikayat. So, sa impormasyonal, ito ay layunin nitong maglinaw tungkol sa isang tiyak na paksa. Halimbawa nito ay pananaliksik. At ang pangunahing ito ay nagbibigay ng objektibo at tumpak na impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay naglalayong magpaliwanag, maglarawan
o magbigay ng kaalaman. Halimbawa naman sa pananaliksik ay mga ulat ng pag-aaral, mga artikulo, mga journal, mga thesis at mga disertasyon. Sa tekstong argumentatibo naman, 'di ba, alam na natin kung ano yung argumentatibo. Isa itong tekstong may mga ebidensya, mga detalye upang suportahan ang mga isang panig ng argumento. Layunin nito na maglahad ng isang posisyon o pananaw ng isang isyu at suportahan ito ng mga ebidensya at mga argumento. Ito ay naglalayong kumbinsihin ang mga mamabasa na tanggapin ang pananaw ng manunulat. Halimbawa naman dito ay yung mga debate, mga nakasulat na argumento na nagtatanggol sa magkasalungat na pananaw. At sa tekstong nanghihikayat naman, ang layunin nito ay kumbinsihin ang mambabasa na kumilos o baguhin ang kanilang mga paniniwala. Ito ay gumagamit ng mga apela na emosyon, lohika at etika upang makamit ang layunin nito. Halimbawa nito ay sa talumpati. Ito yung mga formal na presentasyon na naglalayong kumbinsihin ang mga madla. At isa pang halimbawa nito ay yung testimonial. So dito ay ang mga personal na account na sumusuporta sa isang particular na pananaw o produkto. Ugnayan ng teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. Ngayong alam na natin ang mga katangian, uri at halimbawa ng tekstong pang-agham panlipunan, ating subukang bigyang kabuluhan ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga ugnayan ng teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. So, ang pag-ugnay ng mga tekstong pang-agham panlipunan sa iba't ibang antas ng ating buhay ay nagpapalalim ng ating pag-unawa at nagbibigay ng mas malawak na konteksto. Basahin ang halimbawang tekstong pang-agham panlipunan. So, yung title ay Ang Pampasahirong Jeepney at ang Ugaling Pinoy ni Florentino T. Tembreza. Subalit, sa totoong buhay o sa tunay na takbo ng mga pangyayari sa gawa at sa layunin, ang Pinoy ay puspusang praktikal. Siya ay hindi lamang realistic kundi materialistic pa. Ang kaugaliang ito ay siyang nilalaman ng kanyang mga kasabihang di baling biyuda basta may pera, di baling pangit basta may atik, at barya lang po sa umaga. Bukod pa rito, ang Pinoy ay sigurista. Huwag kang barat, hustuhin mo ang bayad. At kalimutan ang lahat, huwag lang po ang bayad. Kaya, batay sa mga ito, maaaring sabihin sa larangan ng pangangaral, ang Pinoy ay spiritualistic. Ngunit sa pagnanasa at sa pagsagawa, siya ay materialistic. Ito ang isang halimbawa ng tinatawag nilang split level Christianity ng mga Pilipino. Tiyak at direkta sa punto ang manunulat sa pagbanggit agad ng mga linyang makapagpapatunay sa kanyang mga asersyon. Mababasang sinusubukan nitong alamin ang psikolohiyang Pilipino sa pag-aaral sa wika ng mga jeepney driver. Nais sabihin ng may akda na may kontradiksyon sa pag-uugali ng mga Pilipino, na habang malaki ang paniniwala niya sa simbahan at mga pangaral nito ay praktikal at materyoso naman tayo. So, malinaw naman sa nabasa nating halimbawang teksto na ang pangunahing punto nito ay may kontradiksyon sa pag-uugali. So, yung manunulat o may akda nito ay nagpapahiwatig na ang mga Pilipino ay nagpapakita ng isang split level Christianity. Yung split level Christianity, ito yung kung saan sila ay maaring maging spiritual sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon, ngunit
materialistiko sa kanilang mga aksyon at pagnanasa. So, malinaw na malinaw 'di ba yung nabasa natin ay yung isang jeepney driver ay materialismo at may pagiging practical. So, 'di ba may sinasabi siyang di baling byuda basta may pera, di baling pangit basta may atik, at barya lang po sa umaga. Mas spiritual nga naman sa paniniwala, ngunit material naman sa mga pagnanasa. So, ang mga parilala tulad ng huwag kang barat, gustuhin mo ang bayad, at kalimutan ang lahat, huwag lang po ang bayad, ay nagpapakita talaga ng isang pagka-practical at siguristang pananaw. So, sa punto ng manunulat, diba, ay direkta at malinaw sa paglalahad ng kanyang mga punto. Dahil direktang binanggit agad ang mga linyang makapagpatunay sa kanyang mga assertion. Paano magiging makabuluhan ang tekstong ito para sa atin? So, paano nga ba? Magkakaroon at lalong magiging makabuluhan ang mensahe nito kung gagawan natin ito ng mga ugnayan gamit ang ating eskema o dating kaalaman. Sa tulong ng mga gabay na tanong sa kung paano naiiba, paanong pamilyar at paanong maitutulad ang teksto sa sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa bansa at sa buong daigdig, mahahanapan natin ng kabuluhan ang ating nabasang sipi. So, para daw magiging makabuluhan ang teksto natin ay maaari nating gamitin ang ating eskema o dating kaalaman. At maaari tayong maggamit ng mga gabay na tanong upang mapadali ang pagbuo ng mga ugnayan. At ang mga tanong na ito ay tumutulong sa atin na suriin ang teksto sa iba't ibang antas mula sa personal hanggang sa pandaigdigang konteksto. So, like yung nasa picture sa gilid, nakita nyo larawan na yung may mga tanong dito, ano-ano ang pagkakaiba ng teksto sa yung may mga, yan, basta yung nakita nyo dyan. So, sa paghahanap ng mga kabuluhan sa pamagitan ng paggawa ng mga ugnayan at pagsagot sa mga gabay na tanong, maaari nating hanapin ang kabuluhan ng teksto. Naging mas makabuluhan ang teksto kapag naiugnay natin ito sa ating sariling mga karanasan at sa mundo sa ating paligid. So, yun ang mga paraan upang makagawa tayo ng tekstong pang-agham panlipunan na mas makabuluhan sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa ating sariling mga karanasan at sa malawak na mundo. Ano-ano ang pagkakaiba nitong teksto sa aking sarili at sa aking pamilya? So, malino naman yung katanungan na nagpapakita ng isang maayos na pag-uugnay ng teksto sa kanyang personal na karanasan at sa kanyang pamilya. So, maaring ang maging sagot ay, hindi ako driver ng jeepney at wala rin sa aming pamilya ang nagmamaniho nito. Hindi ako ganoon kapamilyar sa kung saan galing ang kanilang mga kasabihan na inaral ng ating may akda. Ibig sabihin, hindi raw siya yung driver ng jeepney. So, meaning, ang kanyang karanasan ay maaaring hindi direktang nauugnay sa kanya o sa kanila. Ang mga kasabihan na ginagamit sa jeepney ay maaaring naglalaman ng mga saloobin na hindi niya talaga personal na hinahawakan. Halimbawa, ang pagbigay diin ng mga kasabihan sa material na bagay, ang iyong personal na moralidad ay maaaring iba ito. So, ang mga kasabihan na ginagamit sa jeepney ay maaaring naglalaman ng mga saloobin na hindi niya talaga hinahawakan. Ano-ano ang pinapaalala ng teksto sa aking sarili at sa daigdig? Maaaring ang maging sagot ay, pamilyar ako sa mga kasabihan na inaral ng may akda. Nakikita ko ang ilan sa mga ito habang sumasakay sa jeep. Napapaisip din ako sa kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Pagdating sa ugnayan ng teksto sa daigdig, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa iba ring bansa makikita ang
psikolohiya ng isang nasyon sa kanilang mga kasabihan. Ayon sa mga kasagutan, ito ay ang kanyang pagkilala sa kanyang pamilyaridad sa mga kasabihan ay nagpapakita ng kung paano ang kultura at wika ay maaring maging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Kahit na hindi siya isang driver ng jeepney, ang mga kasabihan na ito ay bahagi ng kanyang kapaligiran at kultura. Ano-ano ang pagkakatulad ng teksto sa karanasan ng aking komunidad at sa bansa? Maaaring ang maging sagot ay, Pilipino ako at bahagi ako ng komunidad ng mga Kristiyano. Tulad ng nakararami, naiintindahan namin kung gaano kahirap sumunod ng 100% sa pangaral ng relihiyon. Kaya mayroong mga tulad nitong kontradiksyon sa pag-uugali. Sa Pilipinas, isang halimbawa ng kontradiksyong ito ay ang pagdiriwang ng mga pista. Dahil sa tuwing tayo ay naghahanda, hindi tayo nagtitipid sa pagkain, sa programa at sa mga palamuti. Materialistiko tayo sa ganitong paraan, maaring minsan sumusobra sa punto na nakaliligtaan na natin ang tunay na dahilan ng pagdiriwang, ang venerasyon para sa isang santo o patron. So, sa punto na yan, ang pagkakatulad sa karanasan ng komunidad at bansa ay mayroong kontradiksyon sa pag-uugali. So, yun ay ang pagkilala sa kahirapan ng pagsunod ng 100% sa mga pangaral ng relihiyon ay nagpapakita ng isang pangkaraniwang karanasan sa komunidad ng mga Kristiyano sa Pilipinas, o yung nabasa natin kaninang tinatawag na split level Christianity, yung nabanggit sa teksto kanina. Ito ay nagpapakita ng kung paano ang mga tao ay maaaring magkaroon ng pagkakasalungat ng mga paniniwala at pag-uugali. So, sa itong paglalarawan sa mga pista ay isang mahusay na halimbawa ng kung paano ang materialismo ay maaaring nagpapakita sa kultura ng Pilipino. Ang paghahanda para sa pista ay madalas na nagsasangkot ng malaking gastos sa pagkain, programa at palamuti, di ba? So, ang pagkakaiba ng ipinapakita sa simbahan at ang mga aktwal na ginagawa sa labas ng simbahan ay isang malinaw na makikita sa Pilipinas. So, sa pamamagitan ng pag-ugnay ng teksto sa mga komunidad at bansa ay maaari nating mapalakas ang ating pag-unawa at mapahusay ang ating kakayahan sa kritikal na pag-iisip. Ngayong natuklasan nating makabuluhan ng teksto sa ating buhay, mailan na bumuo tayo ng lagom at konklusyon para rito. Tinalakay ng may akda na si Florentino Timbreza ang pagkakaroon ng kontradiksyon sa pagiging Katoliko ng mga Pilipino. Gamit ang ebidensya ng mga kasabihan mula sa mga driver ng jeepney, naobserbahan niyang maaaring materyoso ang Pinoy bagaman hinihingi sa kaniyang maging espiritual. Ang karanasan ng pagiging jeepney driver ay natatanggi sa iilan. May sarili silang wika at ang wikang ito ay nauugat sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit nagagawa pa ring maging universal ng gamit ng mga kasabihang ito, hindi lamang para maging refleksyon nilang driver, kung hindi refleksyon para maging refleksyon ng komunidad ng mga Kristiyano. Malaki pala ang potensyal ng perspektibo ng mga jeepney driver upang matuklasan ang mentalidad ng mga Pilipino. Mong refleksyon para pala ang kanilang wika para makilala pang lalo kung sino tayo bilang nasyon. So, 'di ba nabasa na natin kanina yung konklusyon sa teksto ni Florentino Timbreza. Kanina, nalaman natin kung ano na yung kontradiksyon ng pagka-Pilipino. So, doon nga ay kinukoy ni Timbreza ang tila salungatang katangian ng pagiging Katoliko ng mga Pilipino, kung saan may
pagkahilig sa material na bagay habang hinihingi ang pagiging espiritual. Ang mga kasabihan ng mga driver ng jeepney ay nagsisilbing konkretong halimbawa ng ganitong kontradiksyon. So, ang mga kasabihan ng mga driver ng jeepney ay nagpapatunay na ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon, kundi isang salamin ng ating mga paniniwala, halaga at karanasan. Ang pag-aaral sa mga ganitong uri ng teksto ay nagbibigay daan sa atin upang mas maintindihan ang komplikado na katangian ng pagiging Pilipino. Ang pagkilala sa mga perspektibo ng mga jeepney driver ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanilang mahalagang ambag sa kultura ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang teksto ay nagpapakita na ang mga simpleng kasabihan na mula sa araw-araw na pamumuhay ng mga jeepney driver ay may malalim na kahulugan at nagpapakita ng tunay na pagka-Pilipino. Matapos nating malaman kung ano ang tekstong pang-agham panlipunan, ang mga katangian, uri, halimbawa at ang mga hakbang upang magawan ito ng ugnayan sa ating buhay, balikan natin ang mahalagang punto nito. Ang tekstong pang-agham panlipunan ay direktang naglalahad ng mga tiyak na obserbasyon at ebidensya sa anyo ng pananaliksik, sanaysay at editorial. Maaari itong magbigay ng impormasyon, maglahad ng argumento at mangumbinsi sa ating maniwala sa isang panig sa napapanahong isyu tungkol sa pag-aasal at ugnayan ng tao. Tandaan, ang tekstong pang-agham panlipunan ay isang mahalagang uri ng teksto na naglalayong maunawaan ang komplikadong ugnayan ng tao sa lipunan. Hindi lamang ito naglalahad ng impormasyon kundi nagpapaliwanag din ng mga sanhi at bunga ng mga pangyayari sa lipunan. Nagsusuri ito ng mga problema at nagmumungkahi ng mga posibleng solusyon. Tinutulungan tayo nitong maunawaan ang ating sarili at ang ating lugar sa lipunan. Nagbibigay ito ng kaalaman upang makagawa ng mga matalinong desisyon at makilahok sa mga isyu ng panlipunan. Yun lang po. Maraming salamat. At dyan nagtatapos ang aming aralin ng Unit 9.